Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pangalan ng Diyos ay hindi lang isang tawag, kundi may malalim at nakatagong kahulugan na konektado sa kasaysayan, arkeolohiya at mga propesya sa Biblia? Sa loob ng maraming panahon, ang banal na pangalan ng Diyos ay binibigkas ng may labis na paggalang, itinatago sa mga sinaunang kasulatan, at kung minsan ay inaalis pa sa mga tala ng kasaysayan. Paano kung ibunyag ko sa iyo na sa mismong mga titik ng pangalang ito ay may lihim na diretsyong tumuturo sa Mesyas at nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa mga darating na pangyayari? Hindi ito isang karaniwang tuklas. Ang ating pag-uusapan ay maaaring magbago ng pananaw mo tungkol sa mga pinaniniwalaan mong totoo. Manatili ka dahil sa pagtatapos ng presentasyong ito, makikita mo ang pangalan ng Diyos sa isang panibagong liwanag. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-activate ang notification bell dahil ang revelasyong ito ay maaaring tuluyang baguhin ang pagtingin mo sa Biblia. Simulan na natin. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang kultura at relihiyosong paniniwala ang nagbigay ng maraming pangalan sa Diyos. Bawat isa ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian at pakikisalamuha sa sangkatauhan. Sa Biblia mismo, may iba't ibang tawag sa kanya na may malalalim na kahulugan. Elohim, na nangangahulugang Diyos o makapangyarihan, unang ipinakilala sa simula ng aklat ng Genesis. Adonai, na ibig sabihin ay Panginoon o Amo, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihang namumuno. El Shaddai, na nangangahulugang makapangyarihang Diyos, na inuugnay sa kanyang pagkalinga at pagprotekta. Pero sa lahat ng tawag na ito, may isang pangalan na itinuturing na pinakabanal, ang Tetragrammaton o YHWH. Karaniwang binibigkas bilang Yahweh at isinasalin bilang Panginoon sa karamihan ng English na bersyon ng Biblia. Ang pangalang ito ay itinuturing na napakabanal kaya't iniiwasang bigkasin ng mga sinaunang Israelita. Pero ano ang nagpapakakaiba sa pangalang ito? Bakit ito napakahalaga? Ang sikreto ay nasa mistikal na kahulugan ng sinaunang wikang Hebreo, isang kahulugang nanatiling nakatago sa loob ng libu-libong taon. Para lubos na maunawaan ang lalim ng revelasyong ito, kailangan nating balikan ang isang mahalagang tagpo sa kasulatan, ang pakikipagtagpo ni Moises sa Diyos sa nasusunog na palumpong na mababasa sa Exodo 3. Si Moises, na dating prinsipe ng Ehipto, ay namumuhay na ngayon bilang pastol sa Midian. Habang ginagampanan ang kanyang karaniwang gawain sa bundok ng Horeb, nakakita siya ng kakaibang tanawin, isang palumpong na nagliliyab pero hindi natutupok. Dahil sa pagkagulat, lumapit siya at narinig ang isang tinig na tumatawag sa kanya mula sa apoy. "Moises! Moises!" Sumagot siya, "Narito ako." Sinabi ng tinig, "Huwag kang lalapit pa. Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo." Mula sa Exodo 3:5. Sa sobrang paggalang, lumuhod si Moises at narinig ang tinig na nagsabi kung sino siya. "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Mula sa Exodo 3:6. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Moises na kaharap niya ang Diyos. Ipinahayag ng Diyos na alam niya ang pagdurusa ng kanyang bayan sa Ehipto at itinalaga si Moises upang sila'y iligtas. Ngunit dahil sa pag-aalinlangan, nagtanong si Moises, "Paano kung sabihin kong ang Diyos ng ating mga ninuno ang nagsugo sa akin sa inyo?" At itanong nila, ano ang kanyang pangalan? Ano ang isasagot ko? Mula sa Exodo 3:13. Sumagot ang Diyos ng isang napakalalim na pahayag, "Ako ay si Ako nga." At sinabi niya pa, "Sabihin mo sa mga Israelita, si Ako ay nagsugo sa akin sa inyo." Mula sa Exodo 3:24.
Ang malalim na pahayag mula sa Biblia na ako ay si ako na nga ay may kahulugan na maaaring hindi agad maunawaan. Sa unang tingin, tila payak ito. Ngunit kapag tiningnan sa pananaw ng sinaunang wikang Hebreo, napakalawak ng ibig sabihin. Una, ang ako ay o ako'y magiging ay sumasagisag sa walang hanggang presensya ng Diyos na siya ay umiiral ng walang simula at walang katapusan at hindi kailanman umaasa kaninuman. Siya ay hindi nagbabago at nananatiling pareho sa lahat ng panahon. Malakias 3:6, Hebreo 13:8. Pangalawa, ang pag-uulit ng ako ay si ako nga ay nagpapakita ng ganap na kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Taliwas sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto na gawa ng tao, si Yahweh ay ang nag-iisang buhay na Diyos, hindi limitado ng oras, espasyo o material na mundo. Siya ay lampas sa lahat ng ito. Higit pa rito, ang pahayag na ito ay direktang konektado sa Tetragrammaton, YHWH, na isinasalin bilang ako ay. Ipinapahiwatig nito na ang mismong pagkatao ng Diyos ay nakaugat sa isang walang hanggang pag-iral. Kaya't ang pagtawag sa Kanya bilang Yahweh ay hindi lang basta pagbibigay ng pangalan, kundi isang pagtanggap sa Kanyang likas na katangian bilang isang hindi nagbabago at ganap sa sarili. Dahil sa lubos na paggalang ng mga Hudyo sa pangalang YHWH, dumating ang panahon na tumigil silang bigkasin ito upang mapanatili ang kabanalan nito. Sa panahon ng ikalawang templo, 515 BC hanggang 70 AD, itinuturing ng labis na banal ang pagbigkas ng pangalang Yahweh. Sa halip, ginamit nila ang Adonai na nangangahulugang Panginoon upang maiwasan ang maling paggamit ng banal na pangalan, alinsunod sa utos na huwag gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Exodo 20:7. Sa pagbabasa ng mga kasulatan, sinasabi ng mga pari ang Adonai tuwing mababasa ang YHWH. Dahil dito, sa mga salin ng Biblia sa Ingles, isinusulat na lang ito bilang Lord na puro malalaking titik. Ang banal na pangalan ng Diyos, na kilala bilang YHWH at binibigkas na Yahweh, ay naglalaman ng malalim na makahulang mensahe sa bawat titik nito. Upang maunawaan ito, kailangang pag-aralan ang mga larawan sa sinaunang alpabetong Hebreo, kung saan bawat letra ay may kinakatawang simbolo. Nagsisimula ito sa yod na inilarawan bilang isang bisig o kamay, sumasagisag sa lakas, pagkilos o autoridad. Ipinapakita nito ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa paglikha, pagliligtas at paghuhukom. Halimbawa, sinasabi sa kasulatan, ang iyong kanang kamay o Panginoon ay puno ng kapangyarihan. Exodo 15:6. Kasunod nito ang He na inilalarawan bilang isang tao na nakataas ang mga kamay, isang senyales ng pagkamangha, hininga o pahayag. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbubunyag ng Diyos sa kanyang sarili. 2 beses lumalabas ang letrang ito sa pangalan ni Yahweh na nagpapakita ng kahalagahan ng pagbubunyag ng banal. Tulad ng sinasabi sa Isaias 12:2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Ang pangatlong letra ay Vav, na ipinapakita bilang isang tulos ng tolda o pako sa sinaunang Hebreo, sumasagisag sa koneksyon, katatagan o pagdudugtong. Napakatindi ng imaheng ito dahil ang mga pako ay ginamit sa pagpapako sa krus, na simbolikong nag-uugnay kay Jesus sa krus. Sa gramatikang Hebreo, ang Vav ay ginagamit din upang magdugtong ng mga salita at ideya. Isang kaugnay na talata ay butas ang aking mga kamay at paa, awit 22:16, na nagpapahiwatig ng pagpapako sa krus. Ang huling letra ay isa pang He, na muling inuulit ang tema ng pagbubunyag at inspirasyon. Ito'y nagpapatibay sa layunin ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa buong mundo.
Makikita ito sa pahayag na tumahimik ka at kilalanin mong ako ang Diyos, awit 46:10. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat. Ang Yod ay sumasagisag sa kamay, ang Hey ay nangangahulugang masdan o tingnan, ang Vav ay tumutukoy sa pako, at muli ang Hey ay masdan. Kapag pinagsama, ito'y nagiging masdan ang kamay, masdan ang pako. Nakakamangha, daang taon bago pa man isinilang si Jesus sa lupa, tila ipinahiwatig na ng mismong pangalan ng Diyos ang kwento ng pagpapako sa krus. Masdan ang kamay, tumutukoy sa mga kamay ni Kristo. Masdan ang pako, patungkol sa mga pakong tumusok sa Kanya. Ang pag-uulit ng salitang, Hey o masdan, ay nagpapakita ng lalim ng banal na pagbubunyag at kahalagahan ng propesiyang ito. Maaaring itanong natin, posible kayang mula pa sa simula, isinama na ng Diyos ang mensahe ng pagtubos sa Kanyang pangalan? Ang ideyang ito ay tugma sa sinabi ni Jesus sa Juan 5:39. Sinusuri ninyo ang mga kasulatan dahil akala ninyo ay naroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga kasulatang ito ay nagpapahayag tungkol sa akin. Maging ang pangalang Yahweh mismo ay nagpapatotoo sa gawaing pagliligtas ni Jesus sa krus. Ano naman ang sinasabi ng sinaunang ebidensya tungkol sa pangalan ng Diyos sa kasaysayan? Madalas ay pinagdududahan ng mga kritiko ang mga sinasabi ng Biblia, lalo na tungkol sa pangalan ng Yahweh. Ipinapalagay ng ilan na ang pagsamba kay Yahweh ay huli ng bahagi ng pananampalataya ng Israel o kaya'y hiniram mula sa kalapit na kultura. Pero paano kung may mga arkeolohikal na tuklas na sumasalungat sa mga pagdududang ito? Paano kung may mga bagay na nahukay, nakaukit sa bato at napreserba sa loob ng libo-libong taon na nagpapatunay na tinatawag na ng mga Hebreo ang pangalan ni Yahweh noon pa man, gaya ng sinasabi sa kasulatan? Noong 1868, may isang mahalagang tuklas na naganap nang matagpuan ng isang Hermanong misyonero ang Mesa Stela, o kilala rin bilang Moabite Stone, sa Dibon, Jordan. Ang sinaunang batong ito mula pa noong bandang 840 BC, mga isang siglo matapos ang paghahari ni Haring David, ay nagbibigay ng bihirang sulyap sa panahong iyon. Isinulat ito ni Haring Mesya ng Moab na kalaban ng Israel, at ipinagdiriwang dito ang kalayaan ng Moab mula sa kaharian ng Israel pagkatapos ng kamatayan ni Haring Ahab. Ang kahalagahan nito ay dahil ito ang pinakaunang hindi biblikal na pagbanggit sa Diyos na si Yahweh. Nakasulat dito, kinuha ko ang mga sisidlan ni Yahweh at inalay ko ito kay Chemosh, ang Diyos ng Moab. Pinatutunayan nito ang pagsamba kay Yahweh sa Israel noong ika-9 na siglo BC at sumasang-ayon sa salaysay sa 2 Hari 3 tungkol sa pag-aalsa ng Moab laban sa Israel. Maging ang mga kalaban ng Israel ay kumikilala kay Yahweh bilang Diyos ng Israel. Isa pang nakakagulat na tuklas ay naganap noong 1979 nang maghukay ang mga arkeologo sa isang libingang kuweba malapit sa Jerusalem at natagpuan ang KF Hinnom Scrolls na nagmula pa noong bandang 700 BC bago ang pagkakatapon ng mga Hudyo sa Babylonia. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang maliliit na scroll na gawa sa pilak na may ukit sa sinaunang wikang Hebreo, mas matanda pa kaysa sa Dead Sea Scrolls. Nakaukit sa mga scroll ang sinaunang bersyon ng pagpapalang pangpari mula sa bilang 6, 24 hanggang 26. Pagpalain ka ni Yahweh at ingatan ka niya, pagliwanagin ka ni Yahweh ng kanyang mukha at kaawaan ka. Lingapin ka ni Yahweh at bigyan ka ng kapayapaan. Pinatutunayan nito na ginagamit na noon pa man ang pangalan ni Yahweh sa mga ritual ng mga Hudyo bago pa sila madala sa pagkakatapon, at sumusuporta ito sa pagiging tunay ng aklat ng bilang na isinulat maraming siglo bago ipanganak si Kristo.
Dagdag pa rito, ang pagkakaukit ng pagpapalang ito sa pilak na scroll ay nagpapahiwatig na ginagamit ito bilang anting-anting para sa banal na proteksyon na nagpapakita kung gaano kalalim ang espiritual at mapag-ingat na paggalang sa pangalan ng Diyos. Isa pang makapangyarihang patunay tungkol sa paggamit ng pangalan ng Diyos ay matatagpuan sa mga liham mula sa Laish na natuklasan noong 32 dekada sa mga guho ng sinaunang Laish na ngayon ay bahagi ng lumang kaharian ng Huda. Ang mga tapyas na ito ng luwad mula pa noong 570 hanggang 580 BC, panahon ni Propeta Jeremias, ay isinulat sa mga ostraka o piraso ng basag na palayok na ginagamit noon bilang papel. Mahahalagang mensahe ang nilalaman ng mga ito. Ipinapadala sa pagitan ng mga opisyal ng militar ng mga Hudyo sa gitna ng napipintong paglusob ni Haring Nebukadnezar noong 686 na BK. Isa sa mga pinakakagyat na mensahe ang nagsasaad, "Naway iparinig ni Yahweh sa aking Panginoon ang mabuting balita ngayon." Ipinapakita nito na sa oras ng kagipitan, karaniwan at tapat ang pagtawag sa pangalan ni Yahweh sa Huda bago pa man sila dalhin sa pagkakatapon sa Babylonia. Bukod pa rito, ang nilalaman ng mga liham na ito ay tumutugma sa mga sitwasyong militar na inilarawan sa mga propesiya ni Jeremias, nagpapatunay na ang mga makasaysayang pangyayari ay umaayon sa salaysay ng Biblia. Maliwanag na pinapatunayan ng mga liham na ito na sa gitna ng digmaan, taimtim na tinatawag ng mga tao si Yahweh tulad ng inilarawan sa kasulatan. May iba pang sinaunang bagay na nagpapatibay sa kasaysayang paggamit ng pangalan ng Diyos. Halimbawa, ang inscription sa Hit Elcom, isang tila graffiti mula sa 8 siglo BC na natagpuan sa Huda, ay nagpapahayag ng isang pagpapala sa pangalan ni Yahweh. Sa 9 na siglo BC naman, ang mga inscription mula sa Kuntilet Ajrud ay nagpapakita ng tensyong panrelihiyon noong panahong iyon. Binabanggit si Yahweh sa tabi ni Asherah na nagpapakita ng tunggalian sa pagitan ng dalisay na pagsamba kay Yahweh at ng malaganap na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasama rin sa mahahalagang ebidensya ang mga Dead Sea Scrolls mula sa 3 siglo BC hanggang 8 siglo AD. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga tekstong nasa Griego, maraming manuskrito rito ang gumagamit ng pangalang Yahweh sa wikang Hebreo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala sa pagsasalin ang tahasang pagbanggit sa pangalan ni Yahweh at pinalitan ito ng mga pangkalahatang tawag tulad ng Panginoon o Diyos. Ito ay bagay na binalaan na ni Propeta Jeremias nang kanyang isumbong na ang kanyang bayan ay tinalikuran ang pangalan ni Yahweh at tumawag na kay Baal. Jeremias 23:26. Isang gawaing may kaugnayan sa pagsamba sa mga huwad na Diyos. Sa pagdaan ng panahon, naging bawal banggitin ang tunay na pangalan ng Diyos at pinalitan ito ng mga malabong tawag. Hanggang ngayon, nananatili ang kaugaliang ito at maraming mananampalataya ang alinlangan o walang kaalaman tungkol sa orihinal na pangalan ng Diyos. Gayunpaman, may pag-asa sa propesiya ni Zacarias na muling ibabalik ang pangalan ng Diyos sa mga huling araw. Isang makapangyarihang hula tungkol sa kahalagahan ng pangalan ng Diyos ay matatagpuan sa pahayag 22:4. Makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Ang pahayag na ito ay direktang konektado sa ideya ng pagtatatak ng Diyos sa kanyang mga tagasunod sa mga huling araw. Ngunit ano ang tunay na kahulugan ng simbolismong ito? Ipinapahiwatig ng aklat ng pahayag na darating ang isang pandaigdigang sistema kung saan pipili ang bawat isa sa pagitan ng 2 tanda. Ang selyo ng Diyos, ang kanyang pangalan sa noo, at ang marka ng halimaw,
ang bilang na 666 sa noo o kamay. Ang konseptong ito ay lalo pang pinagtitibay sa pahayag 14. Isa kung saan isinalarawan ang isang pangitayan ng kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 na may nakasulat na pangalan niya at ng kanyang ama sa kanilang mga noo. Ang tandang ito ay simbolo ng banal na pag-iingat at pagmamay-ari na nagpapahiwatig na ang mga may ganitong tatak ay nasa ilalim ng proteksyon ni Yahweh. Kaakibat ito ng kaugalian sa lumang tipan kung saan ang punong pari ay may suot na plato sa noo na may pangalan ng Diyos. Exodo 28:36 at 38. At kung paano isinusulat ng mga Israelita ang pangalan ng Diyos sa mga hamba ng kanilang pintuan, mezuzah, bilang tanda ng tipan. Bukod pa rito, mariing panalangin ni Jesus sa Juan 17:1 na nagsasabing, "Banal na Ama, ingatan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan," ay lubhang kaiba sa marka ng halimaw na kumakatawan sa isang mapanlinlang na sistemang laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pahayag 13, 16 hanggang 17, nagbabala na ang halimaw ay pipilitin ang lahat, maging sino man sila, na magdala ng marka sa kanilang kanang kamay o noo. Ang markang ito ay palatandaan ng katapatan, tulad din ng pangalan ng Diyos sa noo ng kanyang bayan na nagsasaad ng kanilang pagtatalaga sa Kanya. Sa kabilang dako, ang marka ng halimaw ay sumisimbolo ng katapatan sa pamumuno ng Antikristo. Sa mga huling araw, haharap ang sangkatauhan sa isang mahalagang desisyon. Tatanggapin ba nila ang pangalan ni Yahweh o ang marka ng halimaw? Alin ang pipiliin mo? Habang ang mga propesya sa Biblia ay nagkakatotoo, muling binibigyang dangal ang pangalan ng Diyos, gaya ng isinulat sa Zacarias 14:9. Ganon din sa Isaias 52:6 na nagsasaad, "Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. At sa araw na iyon ay mauunawaan nilang ako nga ang nagsasabi, narito ako." Sa panahon natin ngayon, nasasaksihan natin ang muling pagbangon ng pangalan ng Diyos. Dumarami ang mga mananampalatayang tinatanggap si Yahweh, ang orihinal na Hebreyong pangalan ng Diyos. Ang muling pagbuhay sa wikang Hebreo ay hindi lang isang lingguistikong kilusan. Ito'y katuparan ng propesya, gaya ng binanggit sa Sofonias 3:9. Sa buong mundo, parami ang tumatawag sa pangalan ng Diyos ayon sa mga pahiwatig ng kasulatan bilang paghahanda sa ikalawang pagdating ni Jesus na Mesiyas, ang tunay na nagtataglay ng pangalan ng Ama. Sa pahayag 11:16, inilarawan siya, sa kanyang kasuotan at hita ay nakasulat ang mga pamagat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanyang muling pagdating, lahat ng bansa ay kikilala at magbibigay ng karangalan kay Yahweh lamang. Ngayong naunawaan natin ang malalim na kahulugan sa likod ng pangalan ng Diyos, isipin mo kung paano ito makaaapekto sa iyong pananampalataya. Kung ang video na ito ay nagbigay liwanag sa iyo, ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ito upang mabigyan din ng liwanag ang iba. Tandaan mo, ang kanyang pangalan ay sagisag ng walang hanggan, kaligtasan at pagbubunyag ng katotohanan.